Bisit ka talagang Dahlia ka! Wala lang naman sinaing! Tonyo, Ano bang silbi mo rito kung wala kang ginagawa? wala ka kasing ibinigay na pera, Tonyo. Paano ako makakapagluto kung wala tayong pambili ng ulam at bigas? Hindi ka malang dumiskarte para may maipangsaing tayo? Kung hindi ka pa naman nuknukan ng tanga! Walang kwentang tao! Tonyo, ano ba nasasaktan ako? Tama na po! Huwag niyo pong sasaktan si Mama! Isa ka pang pabigat sa buhay ko! Palamunan! Walang kwenta! Mama! Anak, ang sama niyo! Sinasaktan niyo si Mama! Ang tali mo makatitig ha! Halika nga dito, bata ka! Enrico, iwan niyo Dito ka! ako! Nisasaktan Ha? po ako! Tonyo, maawa ka naman sa anak natin. Bakit ka ba nagkakaganyan sa amin? Hindi ka naman dating ganyan. Kung ano man ang problema mo, pag-usapan natin. Hindi mo masusolusyonan ng problema kung idadaan mo sa pagwawala mo. Pagod na ako sa inyong dalawa! Pare-pareho kayong walang kwenta! Bakit? Ano ba? Bitawan mo ang anak natin! Eh, di bitawan! Ano ba mo? Anak! Oh, Diyos ko! Diyan na nga kayo! Mga walang pakinabang! Nene! Palamunan! Nene! Oh, Diyos ko! Nene! Agad siyang lumapit sa anak at niyakap ito ng mahigpit. Samantalang ang asawa niya ay tuluyan ng umalis ng bahay at galit pa rin. Nene, anak! Naku, pasensya na. Hindi dapat nangyari ito. Habang sinusuri ang sugat ng kanyang anak, napansin niyang dumadaloy ang dugo mula sa ulo nito. Ramdam niya ang takot at pangamba sa kanyang dibdib. Mama, masakit po. Gagamutin kita. Wala kasi tayong pambayad sa ospital kung dadalhin kita doon. Tsaka malayo ang ospital. Nagmamadaling kumuha si Dahlia ng malinis na tuwalya at idiniin ito sa sugat ni Nene para maampat ang pag-agos ng dugo. Patuloy siyang nanginginig habang hawak ang ulo ng anak. Kayanin mo lang, anak, ha? Malayo naman ito sa bituka. Ang sama ni Papa. Ang sama-sama niya. Habang hawak ang tuwalya sa ulo ni Nene, kumuha siya ng mga dahon ng bayabas sa kanilang likod bahay. Piniga niya ito at ginamit ang katas bilang panlinis ng sugat. Isang lumang paraan na natutunan niya mula sa kanyang sariling ina. Matapos linisin ang sugat ni Nene, tinalian niya ng panyo ang ulo ng anak upang mapigilan ang pagdurugo. Mahigpit siyang nakahawak kay Nene habang nakaupo sila sa sahig. Parehong umiiyak, ngunit unti-unting tumigil sa pag-iyak si Nene. Salamat po, Mama. Pagpasensya mo na ang tatay mo. Hindi naman siya dating ganyan. Nagbago lang siya nang matuto na siyang magbarkada sa baryo. Habang hawak ang anak, ipinangako ni Dahlia sa sarili na gagawin niya ang lahat para protektahan si Nene. Hindi niya hahayaang mangyari ulit ito. Mama, ayoko na po. Ayoko na pong makitang sinasaktan kanya. May problema lang siguro ang tatay mo na hindi niya masabi sa akin. Kaya nagiging aburido siya. Dati naman siyang mabait, hindi ba? Kaya umasa ka na babalik sa dating tatay mo. Magbabago pa uli siya, Nene. Pero natatakot na po ako. Paano kung masaktan kanya ng sobra? Paano kung iwanan na lang kaya natin siya, Mama? Hindi pwede, anak. Kawawa naman ang tatay mo kapag iniwan natin siya. Isa pa, wala tayong mapupuntahan kung aalis tayo rito. Intindihin na lang natin ang tatay mo, ha? At saka ang problema, hindi yan tinatakasan. Bagkos sinaharap at sinusolusyonan. Huwag nating iwan ang tatay mo, anak. Kawawa naman siya. Natakot po kasi ako sa ginawa niya sa inyo kanina. Tsaka,
Nakatatakot po ang itsura niya. Nalilisik po ang mga mata niya habang pinapagalitan kayo. Iwan na lang po natin si tatay. Baka hindi lang yun ang gawin niya sa atin, Mama. Anak, kung meron lang talaga tayong mapupuntahan. Wala rin kasi akong kamag-anak na pwede nating puntahan. Tiisin na lang natin ang tatay mo. Huwag na lang nating gawin ang mga bagay na ayaw niya. Nang sa ganon, hindi na siya nagagalit sa atin. Wala nang nagawa si Nene sa sinabi ng kanyang ina. Nakatulog na lamang sila na magkayakap habang ang kanilang ama ay nasa baryo at bumalik sa kainuman nito. Kinabukasan, maagang bumangon si Dahlia upang simulan ng araw. Kailangan niyang magtrabaho sa taniman ng gulay para matustusan ang pangangailangan nilang mag-ina. Bitbit ang mga gamit sa pagtatanim kasama niya si Nene na parang anino sa kanyang tabi. Tahimik si Dahlia sa kanyang pag-alis, ngunit baka sa kanyang mukha ang bigat ng kanyang iniisip. Sa taniman, dumating ang mga kapwa-ina na nagtutulungan sa pag-aawan ng damo. Habang abala sa ilalim ng araw, patuloy silang nagtatrabaho ng mabilis upang matapos bago pa dumilim. Sa kabila ng pagod, alerto ang kanilang mga mata habang ang kanilang puso ay nag-aalala para sa kanilang mga anak at tahanan. Tahimik na nagtatrabaho si Dahlia, pilit na itinatago ang kanyang mga iniisip. Nang dumilim na, nagpasya silang bumalik sa kanilang tahanan. Habang naglalakad pabalik, abot-abot ang tibok ng puso ni Dahlia na tila may masamang kutob. Nagtatalo sa kanyang isipan ng mga pangakong binitawan sa anak at ang realidad sa kanilang kalagayan. Pagdating nila sa bahay, narinig nila ang malakas na ingay mula sa loob. Paglapit nila, naabutan nila si Tonyo na nagwawala. May hawak na itak at halatang wala sa tamang katinoan. Halos hindi na nito makilala si Dahlia at si Nene. Puno ng galit ang kanyang mga mata at walang pakundangan niyang pinagtatataga ang dingding at kasangkapan. Kayo tinatarantado ko! Papatay ko kayo! Sinimula ng Tonyong walang habas na pagtaga sa loob ng kanilang bahay. Winasak ang mga gamit at halos wala nang matira. Nanginginig naman sa takot ang mag-inang Dahlia at Nene habang nakikita ang nangyayari. Ma, nakatatakot na talaga si Papa. Sinira niya na yung bahay natin. Anak, tahimik ka lang. Dahan-dahan tayong lalayo. Mama, umalis na tayo rito. Iwan na po natin si Papa. Oo anak, aalis na tayo. Napansin ni Dahlia na tila naghahanap si Tonyo ng susunod na tatagain. Galit na napatingin ito sa kanilang direksyon. Walang ibang pagpipilian si Dahlia kung hindi ang iligtas si Nene. Nene, kailangan na nating umalis. Ngayon na! Hinila ni Dahlia si Nene palayo. Papunta sa kagubatan sa likod ng kanilang tahanan. Subalit bago pa sila makalayo ng tuluyan, napansin ni Tonyo ang kanilang pagtakas at agad na humabol, hawak pa rin ang itak. Wala ka alis! Bumalik kayo rito kung ipapatay ko kayo! Balik! Balik! Mas bumilis ang takbo ni Dahlia at Nene. Habol ang takot at kaba. Ang ingay ng mga yapak ni Tonyo at ang kaluskos ng itak ang nagpapabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Nene! Nene, takbo! Huwag kang titigil! Huwag kang lilingon! Ano pong nangyayari kay Papa? Hindi ko alam anak, pero hindi na tayo ligtas kung mananatili tayo rito. Baka po totoo yung sabi ng mga kasama mo. Na napasasama na po si Papa sa mga barkada niyang adik. Dahlia! Kapag hindi kayo bumalik, papatayin ko kayo! Bilisan mo anak! Bilisan mo! Opo! Sa kanilang pagtakas, ramdam ni Dahlia ang bigat ng kanyang desisyon. Alam niyang ito na ang tamang panahon
upang iwanan si Tonyo at iligtas ang kanilang buhay mula sa bangungot na kanilang kinakaharap. Sa gabing yun, habang nagtatago sa dilim ng kagubatan, tahimik na nakaupo si Dahlia. Yakap-yakap si Nene. Wala nang bakas si Tonyo, pero alam ni Dahlia na kailangan nilang magtago at magpatuloy sa pagtakas. Yun na ang gabing nagpasya siya. Hindi na sila babalik. Wala nang dahilan para manatili pa. Ang galit at karahasan ni Tonyo ang naging hudyat ng panahon para tuluyan na silang makalaya. Sa kanilang pagtakas, dala nila ang pangako na hindi na mauulit ang gabing yun. Sa kalaliman ng gabi, patuloy silang lumayo mula kay Tonyo. At nang maramdaman nilang wala nang sumusunod sa kanila, dahan-dahan na silang naglakad hanggang sa makarating sa isang kalsada. Hindi na nga nila inisip ang hirap ng kanilang pinagdadaanan. Ang tanging nasa isip lang ng mag-ina ay makalayo sa lalaking nais silang patayin ng walang malinaw na dahilan. Mama, masakit na po ang mga paa ko. Baka po habulin pa po tayo ni Papa. Ayoko na pong tumakbo. Anak, alam kong pagod ka na. Pero konting tiis na lang ha. Hindi na tayo babalik doon. Malayo na tayo sa kanya. Kaya huwag ka nang matakot. Huminto si Dahlia sa tabi ng daan at dahan-dahang ibinaba ang dalang bag. Kinuha niyang natitirang tubig at iniabot kay Nene. Uminom ka na muna, anak. Kakayanin natin ito. Pangako ko, maghahanap tayo ng sasakyan. Makakababa din tayo sa bayan. Opo, Mama. Pero paano kung biglang lumabas si Papa? Paano kung nandyan lang siya sa likod natin? Hindi, anak. Malayo na tayo. Hindi niya na tayo masasaktan. Magkasama tayo at hindi kita pababayaan. Kapag nakakita na tayo ng sasakyan, mabilis na tayo makakaalis dito. Kakayanin natin ito, Nene. Malapit na tayong makaligtas. Napatigil sila sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng mga yabag mula sa hindi kalayuan. Mabilis na tumayo si Dahlia. Hinila niya si Nene papalapit sa kanya at sinubukang lumingon sa paligid. Ngunit wala silang nakita na kahit na ano. Mama, Wala yun, anak. Siguro hayop lang. O kung ano, huwag kang matakot ha. Hawakan mo lang ang kamay ko. Magpahinga tayo ng konti tapos magpapatuloy na tayo. Sana'y may dumaan ng sasakyan para makasakay na tayo at makalayo na ng tuluyan. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad. Kahit mabigat ang mga paa at matindi ang pagod, patuloy si Dahlia sa pagbibigay ng lakas ng loob kay Nene. Habang lihim na nananalangin na makakita na sila ng kahit anong sasakyan. Ang rough road ay tila walang katapusan. Ngunit sa bawat hakbang, nararamdaman nilang unti-unti na silang nakalalayo sa panganib na dala ni Tonyo. Konting tiis na lang, Nene. Makakaligtas na din tayo. Kailangan lang nating magpatuloy. Nang makakita sila ng isang kotseng dumadaan sa hindi kalayuan, agad silang tumigil at naghintay na mapansin sila. Sa kanilang mga mata, ang kotse ay tila liwanag sa gitna ng kanilang madilim na kalagayan. Sa huling saglit, binigyan sila ng pag-asa ng kotse na sila'y makatatakas mula sa anino ni Tonyo. Anak, eto nang hinihintay natin. Baka pwede tayong makisabay sa kanya. Pero Mama, sino po kaya siya? Parang nakatatakot pong itsura ng sasakyan. Wala na tayong ibang pagpipilian, anak. Huwag kang mag-alala ha. Basta mag-iingat tayo. Kailangan na nating makalayo rito. Nang huminto ang sasakyan sa harap nila, dahan-dahang bumaba ang bintanang salamin. Isang hindi namumuka ang lalaki ang nakatingin sa kanila mula sa loob.
Halos natatakpan ng anino ang kanyang muka. Mukhang pagod na kayo. Saan ba kayo pupunta? Paumanhin ho. Pwede ho bang makisabay papunta sa bayan? May humahabol po kasi sa amin. Gusto kaming patayin. Tumakas lang po kami sa kanya. Tahimik na tumango ang driver at binuksan ang pinto para sa kanila. Nang sumakay sila sa loob ng sasakyan, agad na naramdaman ni Dahlia ang kakaibang pakiramdam. Ang loob ng sasakyan ay puno ng mga lumang gamit, mga litrato na nakakabit sa dashboard, isang lumang radyo na tumutugtog ng malungkot na awitin mula sa dekada 70 at ang mga bagay na tila nagkukwento sa isang malalim at masalimuot na nakaraan. Mama, bakit po ganito? Parang kakaiba po. Tama na anak, basta hawak lang tayo ng mahigpit ha? Huwag kang bibitaw sa akin. Ang mahalaga, makababa tayo ng bayan. Makalayo tayo sa papa mo. Sana nga, makatakas na talaga kayo sa panganib. Habang umaandar ang sasakyan, napansin ni Dahlia ang isang lumang litrato na nasa dashboard. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Isang babae, isang batang lalaki, at ang driver na ngayon ay nagmamaneho. Ngunit ang mukha ng babae at ng bata ay parang kinaskas at nasira na parang may galit na nag-alis sa kanila sa larawan. Matagal na ho ba kayong nagmamaneho sa lugar na ito? Hindi agad sumagot ang driver. Nakatuon ang mga mata nito sa kalsada. Sa halip, biglang nagbagong tugtog ng radyo. Isang malungkot na himig na tila nagpapahiwatig ng pagkawala at sakit. Oo, matagal na. Nung wala pa yung mga kalsadang yan, dito na ako nagmamaneho. Marami na akong nakitang dumaan at naglaho. Ho? Bakit? May nakakagulat ba sa sinabi ko? Hindi ka ba naniniwala na marami nang dumaan sa kalsadang itong na binabagtas natin na naglaho? Naramdaman ni Dahlia ang bigat sa mga salitang yun. Parang may kakaibang lungkot at galit na nakatago sa boses ng driver. Napatingin siya sa rearview mirror at doon nakita niya ang mga mata ng driver. Malalim, tila punong-puno ng kasaysayan at sakit na dala ng nakaraan. Mama, gusto ko na pong bumaba. Konting tiis na lang anak. Magpakatatag ka. Malapit na tayo. Habang patuloy na nagmamaneho ang driver, naramdaman ni Dahlia na parang mas tumidilim ang paligid, na para bang hindi na sila dadaan sa bayan, kung hindi papunta sa isang lugar na hindi nila kilala. Ang bawat kalawangin at lumang bahagi ng sasakyan ay tila nagiging simbolo ng mga alaala at galit na matagal nang kinikimkim ng driver. Mga alaala na nagsisilbing babala na maaaring hindi sila ligtas sa kanyang piling. Habang unti-unti silang dinadala sa hindi matukoy na destinasyon, naramdaman ni Dahlia ang malamig na haplos ng takot na baka sa kanilang pagtakas ay papunta sila sa mas malaking panganib. Ngunit wala na silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang magpatuloy. Umaasa na ang sasakyan at ang misteryosong driver ay hindi magdadala sa kanila sa kanilang huling hantungan. Tatay po ba kayo? Hindi sumagot agad ang driver. Pinagmasdan niya ang kalsada at parang nag-aalangan kung sasagutin ang tanong ni Dahlia. Ngunit sa kalaunan, nagpasya siyang magsalita. Oo, dati. Pero matagal na yun. Nawala na ang lahat sa akin. Nagpatuloy ang sasakyan sa pagtakbo. Pero sa isip ni Dahlia,
Nagsisimula ng mabuo ang kwento ng driver. Napatingin muli siya sa mga litrato. Ang pamilyang nasa larawan, ang mga guhit ng kamay na tila nang gigigil na kumakaskas sa mukha ng babae at bata. Tila itong pamilya ng driver. Ngunit ano kayang nangyari sa kanila? Nawala sila dahil sa akin. Dahil sa galit ko, hindi ko na sila nahanap. Sinubukan kong hanapin sila, pero wala na. Hindi ko na nabawi ang pamilya ko. Nagulat si Dahlia sa narinig. Sa isang iglap, parang nakita niya ang sarili sa driver. Isang taong pinangungunahan ng galit, na ang galit na yon ang naging dahilan ng pagkawala ng kanyang pamilya. Ngayon, naglalakbay na lang ako. Hinahanap sila o kahit ano man ang kapalit ng pagkawala nila. Pero alam kong wala na. Hindi na sila babalik. At kahit saan ako magpunta, lagi kong dala ang alaala ng galit ko na naglayo sa amin. Dito na napagtanto ni Dahlia ang totoo. Ang driver na ito ay parang si Tonyo. Isang ama na nalunod sa sariling galit at nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang pamilya. Ngunit ang pagkakaiba, si Dahlia ay may pagkakataong tumakas at iligtas ang sarili at ang anak, habang ang driver ay naiwang mag-isa, patuloy na naglalakbay sa isang walang katapusang paghahanap. Habang patuloy na tumatakas sina Dahlia at Nene, sa kabilang dako naman, naiwan si Tonyo sa kanilang bahay, puno ng galit at hindi mapakali. Sa kanyang isipan, unti-unti nang nawawala ang imahe ng kanyang pamilya, napapalitan ng puot at pagkawala ng kontrol. Hindi niya lubos maintindihan ang sarili niyang mga kilos, ang galit na parang walang patutunguhan, at ang matinding kagustuhang sakta ng mga taong dati niyang minahal. Nang gabing yun, bumalik si Tonyo sa kanilang bahay, ngunit sa kanyang pagbalik, parang may nagbago sa paligid. Ang dating mainit at masayang tahanan ay naging malamig at tahimik. Wala na sina Dahlia at Nene, at ang katahimikan ng bahay ay tila nagsasalita ng pagkawala. Ang mga pader ay may bakas ng pagkasira. Ang mga gamit ay nagkalat at wasak-wasak. At ang mga muebles ay nag-iba. Dahil sa walang habas na pagtatataga niya kanina, doon niya napagtanto na iniwan na siya ng kanyang pamilya. Unti-unting napalitan ng kanyang galit ng malalim na kalungkutan at pagsisisi. Naupo si Tonyo sa lamesa na ngayoy basag-basag na, at ang itak na ginamit niya sa pananakit ay nakapatong sa harap niya. Pinagmamasdan niya ang paligid, at ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng kanyang mga ginawa. Dahan-dahang bumagsak ang katotohanan sa kanya. Ang galit niyang dahilan kung bakit nawala ang kanyang pamilya. Ang mga bakas ng pagkawasak sa kanilang bahay ay nagiging simbolo ng pagkawasak din ng kanyang pamilya. Sa wakas, napagtanto niya na ang galit na yon ay wala nang maidudulot kung hindi sakit at pag-iisa. Ano itong nagawa ko? Sinira kong pamilya ko. Wala lang natira. Lahat ay natumba dahil sa pagtataga ko sa kanila. Halos mapatay ko ang makina ko. Saan sila ngayon pupunta? Anong gagawin ko? Bakit